si Colonel Marantan, baka pwede natin marinig. Si Colonel yung nag-grade sa Wala, Tebes nun. Ano bang status sa ground doon nung bago ka pumasok, Colonel? Ayan. So, ang lumabas sa search ko, eto si Marantan. Ngayon, hindi ko alam kung eto ba yung tinutukoy ni DJ Bantag or ibang Marantan. Tandaan natin ha, maraming Marantan. Kasi nga doon sa PDL, nagkamali-kamali dito sila Boying sa mga apelyido. Iba yung sinasabi ni Bantag, iba yung ah, parang nahuli. 'Di ba? Iba yung magkaiba. Okay? So, hindi ko po alam kung the same person. Pero eto, di umano ay konektado doon sa kaso ni Tebes na ng raid doon sa illegal possession of firearms sa bahay ni Tebes na inirereklamo rin ng kampo ni Tebes dahil tinaniman daw. Yan. May tanim daw. So sabi ko ba, ngayon, medyo may connect na ngayon. Ha? Medyo may pattern. Tinitingnan natin. Although ayokong husgahan, kung totoo pa rin yung sinabi ni Bantag, iiwan ko po sa inyo yan. Kayo po ang magsaliksik. Actually, marami akong nasaliksik, ayaw ko lang ipakita rito. Kayo na po ang magsaliksik. Ha? Kasi baka mamaya masabihan ako bias ka. Again, kayo na po magsaliksik, marami kayong makikita. It's a public knowledge. Kalat po sa YouTube. YouTube po, binalita ng mainstream media. Pero wag nyo ngayon i-search. Wag nyo ako iwanan. Baka ngayon kayo mag-search eh. Diyan lang kayo. Okay? Pero ayoko na kasi baka sabihin, dinidiin ko pa. Ang nakita ko lang dito ay ito rin yung sinasabi na nagrereklamo yung kampo ni Tebes dahil tinaniman sila ng illegal firearms. Tatandaan nyo po ang reklamo nila dito, dapat pag nag-raid, may tao sa loob. Ang nangyari daw dito, may dumating na mga grupo, pinaalis yung mga tao, pumasok sa bahay, tapos may pumasok, ito na yung raiding, ito na yung mga unang hindi sila pa yung raiding team eh. Parang sila yung unang raiding team. Kasi bago dumating yung raiding team, di umano, matagal nang meron tao dun sa loob na kasamahan nila. Naiintindihan po. So, well, hindi po ako magdidesisyon yan. Ang magdidesisyon pa niyan, Korte Suprema, Korte. Kung talaga bang may illegal possession of firearms or yung sinasabi ni Tebes na tinaniman sila at bago pa napatay si Digamo, sinasabi na ni Tebes at sinabi rin ni Atty. Topacio na binanggit na ni Tebes merong planong magtanim sa kanila ng mga baril. Bago pa nangyari lahat, bago pa yung patayang kay Digamo, na-intercept ng Intel, di umano ni Tebes. Tatandaan po natin itong mga politiko, meron din yang talagang nakaano sa kanila. Gaya nga ng narinig ko, kahapon, si Banat Bay, di umano ay tinitiktikan na. Si Atty. Vic, ako, ayoko magsalita in behalf of Atty. Vic kasi personally kilala ko siya. Kaya mahirap na, no? But, ang sasabihin ko lang, naniwala ako doon sa sinabi ni Maharlikang nakatap si Atty. Vic. At usong-uso po ang tap. Pag-tap ng telepono, usong-uso yan. Kaya po, maingat kami dyan. So, ayan po ang buong istorya niyan. Okay? Ito lang ang hihingi ko sa inyo. Huwag po nating husgahan si Bantag, huwag natin husgahan si Tebes, huwag natin husgahan si Marantan.
i-search nyo. Kayo mag-search kung may pattern ba. May pattern ba? Posible ba yung sinasabi ni DG Bantag patungkol kay Marantan? Posible ba na yung sinasabi rin nila ng kampo ni Kong Tebes, nila Attorney Topacio, na siya o yung kanilang raiding team ay tanim baril lang. Tanim, wala po talagang nakuha doon. Tinamnan lang sila. Kaya mga maalala nyo yung story after that, yung buong bahay nila Tebes, yung mga anak niya, binuksan na yung kwarto, pinakita na sa media, wala kayong makikita rito. Para inunahan na nila, hindi kami tanga. Alam namin may magre-raid, maglalagay pa kami ng baril dito. Alam na ni Tebes. Again, ulitin ko, bago pa nangyari kay Digamo, nilabas na po yan ni Tebes sa media. At after nga niyan, nagreklamo pa. At kung hindi ako nagkakamali, nakareklamo pa sa human rights yung pananakot doon sa mga empleyado ni Tebes dahil sila daw ay di umano tinatakot para ituro si Tebes, para ilaglag si Tebes. Tinatakot, masama po yun. Masama pong nananakot, grave threat po yan. Tinatakot. Kaya ngayon, sila Attorney Topacio nagsampa ng kaso sa human rights. Yan po, binanggit din sa mga media, mainstream media. Binanggit din sa aming interview. So, again, ayoko pong husgahan. Kayo po ang mag-search. At marami kayong makikita about DJ Bantag, about Tebes, about Marantan. Ngayon, ang desisyon nasa sa inyo. Kung sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Ayan. Kasi marami pa yan. Ang daming lumabas. Ayoko kasing basta kayo humusga. Ayaw natin magmukhang bias. No? So, ako, I always look at the pattern. Yan po ang sinabi ko. And hindi ako agad-agad, basta-basta lang naniwala kay DJ Bantag. Ni-search ko at iwan ko sa inyo. Sino ang nagsabi ng totoo? Well, open book naman eh. Yung public knowledge naman yung about kay Bantag, about kay Tebes, at about dito kay Marantan.